Will He forever wear a crown or hear my feeble prayer? No, He will put His strength in me. He knows the way I true. And when I'm trying sufficiently, I shall come forth as gold. Amen. So, ayan. So, mga kapatid, ay atin pong ihanda ang ating mga sarili para po sa pakikinig ng salita. Ang ating tagapagsalita ngayon ay nanggaling pa ng saan lugar niya ba? Marilao, Bulacan. Ayan. At nandito siya way back then nung nagsisimula pa lang ako dito. Ayan. So, at nakabalik po siya para pahayag sa atin ang salita ng Panginoon. This time, let us call Brother Preacher Ray. Let's go back. What is it? Good morning mga kapatid. So, dun sa tanong ni Brother Alfred, meron din akong konting sagot. Dun sa go ye, therefore, and teach. Yung Greek na ginamit doon is matetei, means to make disciples. Doon naman sa pangalawa, ano sinabi, teaching them. Ginamit doon is didasko, meaning to teach. So, tama yung sagot nila pastor, ang sabi doon is gospel. Nasaan ang gospel? Nasa isang verse lang. 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scripture is given by inspiration of God. Profitable for what? For doctrine. Sa Greek word ng doctrine doon is didaskalia, meaning to teach. So, dun muna tayo magsisimula sa verse na yun. Once we establish that this is the authority, the authorized, na inspired na word of God, pag na-establish na natin yun, everything sunod-sunod na siya. Kaya masyadong sunod-sunod. So, that's my idea about that, brother. But, by the way, salamat sa kape kanina. Sa biscuit na bigay mo. Okay. So, thank you. In-invite ako ni Pastor June. Dito rin si Elder Hero and si Pastor Roy. Ako po si Vay Cristobal. Preacher po ako ng Online Primitive Baptist Church sa may Kawayan, Bulacan. Pastor ko po ay si Pastor Manny. Okay. So, magandang umaga mga kapatid. And right now, bago natin simulan yung message, I want to ask a question that will resonate for each of us. Well, first question is, have you ever felt like you failed many times to serve God? Second, have you ever feel like yung weakness mo, yung kahinaan mo, and your insecurities disqualify you from fulfilling your purpose? Sometimes, minsan iisip natin na hindi ako magaling magsalita eh. Mahina ako dyan eh. Na hindi ko alam yung gagawin ko eh. This message is not only for the pastors or for the members. Kapag naintindihan natin to, you can share it to your friends, to your families. Third question is, meron bang moment sa buhay mo na nag-iisip ka, yung mga past mistakes mo, kaya bang i-redeem ng Panginoon yun?
Kaya bang patawarin ng Panginoon yun? So kung ang sagot mo doon sa tatlong tanong na yun is yes, this is the message for you, mga kapatid. Because we're talking about today about a man na dumanas ng failure, ng inadequacy, ng hindi niya, parang feeling niya sarili niya, hindi siya worthy. And tumakbo siya dun sa calling niya. But despite all of that, God chose him to lead his people. Do you have any idea who's this man? Yes. Let's all pray. Ama namin Diyos, mga pangyarihan naming Ama, kayo malapit sa inyo at humihingi Panginoon ng gabay. Buksan niyo po ang aming puso at isip. Kung maintindihan namin, Ama, ang inyong banal na salita. Dalangin namin, Ama, na kami matuto sa inyong salita, Panginoon. At ito po ay maibahagi din namin sa aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, Ama, in Jesus' name. Amen. Amen. Exodus chapter 3, verse 11 to 12. And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, that I should bring forth. Dito ko And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? And he saith, eto ang sabi ng Panginoon, ng Diyos, Certainly, I will be with thee. The title of our message today is, I will be with thee. God works through broken people. So, pag sinabing broken, maraming klase yan eh. Pag sinabing broken, unahin natin, isa-isahin natin ha. Dahil hindi natin alam na may mga tao, may mga nakikita ka kasalamuha ka, it's either your mother, your father, your brother, your sister, your friends, na you will see outside or outwardly na they are strong. Kaya nila. But inwardly, they are broken. First example is emotional brokenness. Tignan nyo kung dumaan din kayo dito. Emotional brokenness. Ito yung merong deep emotional pain and distress. Nanggagaling to minsan sa trauma, sa rejection, sa mahabang stress, depression, anxiety, kalungkutan, grief from loss, trauma from abuse. Isa yan. Check yourself kung meron kayo niyan. Second, na klase ng brokenness is spiritual brokenness. This type of brokenness involves struggle with faith. Ito yung minsan nagdududa ka. Dumarating minsan sa anak ng Diyos yung nagdududa. Or a sense of disconnected from God. Yung minsan parang nararamdaman mo, hindi siya sumasagot, He is silent. All the doors are closed. It can arise from personal crisis, unanswered prayers. Pag hindi sinasagot ng Panginoon yung mga dalangin mo, kakaroon ka minsan spiritual brokenness. Lord, why? Piling mo nadudurog ka sa loob. You know? Example, yung feeling na inabandona ka ng Panginoon. Meron kang spiritual dryness. Parang nalalamig ako. Hindi na ako ganun kainit sa'yo. Hindi na ako ganun kainit mag-pray. Hindi na ako ganun kainit na umattend sa church. Spiritual brokenness. Third, relational brokenness. Check your heart, brother and sister, if you experience this. Okay? At kung meron din kayong kaibigan na meron ganito, ito yung
brokenness na interpersonal relationship na nagre-resulta yan from conflict. Kayo magkaibigan, may conflict ba kayo? Magkapatid, may conflict ba kayo? Betrayal. It can create significant challenges sa family or romantic relationship, even sa mag-asawa. Nagsisimula yan, example niyan, kung ikaw broken ka, marital problems, yan. Conflict yung magkapatid. Umaating kayo sa church, pero mayroon kayong problema sa bahay, di ba? Broken friendship and unresolved interpersonal issues. Maraming klaseng brokenness, pangatlo pa lang yun. Fourth, physical brokenness. This refers to physical health issues. Ito yung mga disabilities that impacts the person's quality of life. Ano yung mga nararamdaman natin? May gout, may diabetes, high blood pressure, chronic illness, injury, any health-related. Minsan, nakakapag-broken din yun sa atin. 5. Ito, palasak to eh. Another brokenness is financial brokenness. May nakarelate ba? Bakit nagtatawa na kayo sa gilid? Which is true. Financial brokenness relates to struggle with economic stability. Ang hirap umatin, wala kayong pamasahe. Ang hirap umatin, wala kayong pang-tithes. Wala kayong pang-offer. Spiritual brokenness, ang daming kong utang. Which can lead to what? To stress. To insecurity. Na feeling mo parang, Lord, naglilingkod naman ako, pero bakit parang hindi mo ako pinag-bless? Bakit baon pa rin ako sa utang? Do you ever feel that? Naranasan nyo ba yun? Mental brokenness. Pang-anim, this includes mental health struggles like mental illness or cognitive impairment sa pag-iisip. For example, bipolar disorder, overall well-being, schizophrenia, ano yan eh? Parang nag-hallucinate ka. Mental brokenness. Ang dami, no? Pampito, moral brokenness. Ito yung struggle mo with ethics, yung paggalang mo, decision making, nagre-resulta yung sa guilt. May guilt ka, meron kang shame, at feeling mo sarili mo, hari ka ng sablay. It's also feeling broken ka. Hindi ko kaya. Kasi may ganito ako eh. At yan, nagpapatong-patong yan. Hindi lang isa meron tayo. Worse kung lahat meron tayo. Identity brokenness. This type of brokenness relates to issues with self-worth. Lord, hindi ako worthy. Hindi ko kayang tumayo. Kasi may ganito ako. Lord, hindi ko kayang magsalita. Lord, hindi ko kayang mag-share sa kaibigan ko. Lord, hindi ko kayang mag-share o ipangaral kita. Kasi hindi ako maayos eh. See? Self-perception, yung wala kang purpose, yung kumbaga hindi makita sa yung sinasabi mo. Ito yung meron kang low esteem at hindi mo alam yung direction mo sa buhay mo. Hindi mo nga alam yung direction mo sa buhay, mag-share ka pa. Nagigets niyo ba? Mga kapatid. Kuya Boy, ang dami naman. Pang-siyam. Societal brokenness. Ito yung brokenness na mayroong systemic issues, injustice, discrimination, sa magkakapit-bahay na yan, hindi kayo okay. Actually, dito kanina, iniisip ko, yung pastor, magaling eh.
Why? Mahirap yung testimony ng isang pastor na dito kasama niya, kapitbahay niya, member niya. Dahil kapag hindi maganda yung testimony niya, minsan yung kapitbahay mo sisira sa'yo. And yung kapitbahay mo, member mo. You get my point? Yan ang strength ng pastor niyo dito. Isa sa mga strength. Nakaka-experience itong societal brokenness, experiencing racism, poverty. The last one, pero hindi pa tayo tatapos kasi nagsisimula pa lang tayo. Behavioral brokenness. These refer to patterns of behavior that are self-destructive and harmful. Tamad. Tamad ako magbasa ng Bible. Often stemming from deeper emotion and psychological issues. Sa'yo na yun. Ningas pugod ka. Ito yung pinirich ni pastor na sinasabi no, when inconsistency strikes. What is the antidote of inconsistency? Discipline. Diba? Updated ako. Behavioral. Andito yung addiction, compulsive behavior, and self-harm. Sa 10 kinds ng brokenness, kahit isa may naramdaman kayo, kahit bata pa kayo, meron kayong naramdaman yan. Okay? But, when God said, I will be with thee, and God works through broken people. Moses experienced several moments of brokenness in his life. Lahat ng mali niya, lahat ng takot niya, and failures became evident. Unahin natin na. 1. Moses' impulsive action and flight to Midian. Tingnan natin kung ano yung scenario. Moses' journey to brokenness began when he impulsively killed an Egyptian who was beating a Hebrew slave. Para sa kanya, tama yung ginawa niya eh. Diba? This rash action led him to flee Egypt, abandoning his life of privilege and becoming fugitive in Midian. His act of violence didn't resolve anything. Instead, it brought isolation, fear, and guilt. Minsan parang gumawa ka na ng tama pero feeling mo mali. Mali pala. Tapos, Lord, tama na yung ginawa ko, pinagtanggol ko yan, nakapatay ako eh. And then, alam mo sa sarili mo, mali yun. Takot ka, nag-isolate ka. Kapag broken ka, nag-isolate ka. Di ba? Nagtatago ka kapag durog ka. Exodus chapter 2, verse 11 to 15. When Moses was grown, he went out unto his brethren and looked on their burdens. Nakita niya, hirap na eh. And he espied Egyptian smiting a Hebrew. One of his Hebrew, which is one of his brethren, and he looked this way and that way, and when he saw that there was no man, pinatay niya yung Egyptian and tinago niya sa ilalim ng sand. Nilibing niya. Pharaoh sought to slay Moses. Hinanap siya ng Pharaoh para patayin siya. And Moses fled and dwelt in the land. Nagtago siya. Naging fugitive siya. Nagtatago. Ito, imagine niyo yung decision ni Moses na tumindig ka in the name of justice. Pinapahirapan eh, sinasaktan eh. Pinapatay mo. Tapos ang nangyari, ang resulta noon, ikaw yung magtatago. Moses thought he could control the situation by hiding the body. Pero yung sin, guilt, consequences cannot be hid from God. Hindi niya matatago yan. Sa Diyos at sa tao. Tulad ni Moses, sometimes you act impulsively. Trying to fix
on our own without seeking God's guidance. When we allow anger and self-reliance to lead us, we often find ourselves in worse situation than before. Yung hindi ka nagko-consult sa Panginoon, ang mangyayari, maayos na yung buhay ko eh. Eh ginawa mo to. Mas tumindi pang hirap. Sabi nga ng pastors, I don't know if that's a pastor or kaibigan ko, you're jumping from the pan to the fire. Kumbaga nasa kama ka na, pumunta ka pa sa banig. Our mistakes and failure can push us into hiding. That is familiar. Nung nagkasala sa Eva at Adan, di ba nagtago sila? Just like Moses fled to desert. However, even our brokenness, God sees us and He can meet us in our wilderness moment. Kahit nasa wilderness ka ng buhay mo, imimit ka ng Panginoon kung gagamitin ka niya. Kung paikot-ikot ka, hindi ka makarating dyan sa pupuntahan mo. Umiikot ka lang because of your inconsistencies. Pero God can meet you halfway there kasi may papagawa sa iyo. Kasi may gagawin ka. Even our worst mistake are not beyond God's redemption. Kahit yung pinakamatindi mong kasalanan, kaya i-redeem ng Panginoon yun. Naniniwala kayo? Kahit gaano katindi, kaya niya rin patawarin. God uses our failures to reshape us into vessels of His purpose. See? When you feel isolated because of past mistakes, know that God has a plan for you. Kahit nagwa-wander ka sa buhay mo, kahit hindi mo alam yung direction mo. Second, so nagsimula na tayo sa kasalanan niya at tumakbo siya. Second, Moses self-doubt at the burning bush. So ito nangyari doon. At the burning bush, Moses was called by God to lead the Israelites out of Egypt. Okay? But despite this divine encounter, Moses was filled with self-doubt. May pagdududa ako sa sarili ko eh. He didn't feel, hindi siya capable. Hindi niya kaya. Hindi siya eloquent magsalita. Hindi siya magaling magsalita eh. Hindi na siya enough for the mission. Lahat yun, hina-highlight niya yung insecurities niya. Sinabi niya yun. Nasa burning bush. Nakausap niya ang Diyos. Exodus 3:11, sabi doon, Moses said unto God, who am I? Sino ko Lord? That I should go unto Pharaoh. Pupunta ka, parang ako. Pupunta ako sa presidente. And that I should bring forth the children out of Egypt. Pupunta ako, Lord. Sino ba ako? Hindi nga ako magaling magsalita eh. Doon din ako galing eh. Papatayin nga ako ng Pharaoh doon eh. Tapos pababalikin niyo ako doon. Sabi pa dyan, 4:10 of Exodus, and Moses said unto God, O my Lord, I am not eloquent. Hindi ako magaling magsalita. I am slow of speech and of slow tongue. Makikipagtalas-tasan ka sa taong magaling, educated. Ikaw 40 days kang nagpapastol na lang. Di ba talaga may insecure ka? Tama ba? Now, I want you to think about this. Picture Moses stand before the miraculous burning bush. Nakatayo sa dyan, sa burning bush, yet doubting His word. Kausap na niya yung Diyos dyan, yung burning bush dyan, pero nagdududa pa din siya. Kausap niya na nga yung Diyos eh. Pero tayo, ganoon din tayo eh. Kausap na natin ng Diyos, pinagpapala niya na tayo araw-araw, pero nagdududa pa rin tayo. He had all the reason
Meron lahat ng dahilan na kay Moses na to trust God's power. Nagsasalitang burning bush, but his own feeling of inadequacy clouded his view. Pero hindi niya pa rin yung nakita. Nakita pa rin niya yung sarili niya na hindi ko kaya eh. It's as if he was saying, parang sinasabi niya na sa Panginoon, hindi niya lang madiretso na, Diyos ko, Panginoon, mukhang nagkamali kayo ng taong pinili. Mukhang hindi ako dapat ang kinausap niya. Mukhang hindi ako dapat ang tinawag niya. See the point? Dahil nakita niya, lahat ng wala siya na hindi niya kaya. How often do we respond like Moses when God calls us to something great? Sa tuwing may papagawa sa atin ng Panginoon na something great, bigger than our life, paano tayo mag-respond? Lord, hindi ko rin kaya eh. Lord, hindi ako makatayo sa school, hindi ako makapag-share sa kaibigan ko. Hindi ako makapag-minister. Hindi ko nga ma-share yung Bible, tsaka makapagbukulat ng Bible dyan sa school namin eh. Sa company namin. Nahihirapan yung kaibigan ko, hindi ako makapag-share sa kanya. Hindi ko magamit yung Word of God. Hindi ako makapag-teach ng Word of God. Hindi ako makapag-make disciple, Lord, kasi wala akong alam sa Bible eh. Kasi Lord, hindi ko alam, hindi ko kaya. Nahihiya kasi ako, Lord. We focus on our limitations. Questioning our abilities and worthiness. Instead of focusing on God's limitless power, yung self-doubt ang nagpapakripol sa atin. Imbis na nakatingin ka sa Panginoon, na tumatawag sa iyo, hindi. Nakatingin ka sa hindi mo kaya. Yun yung nangyari kay Moses. But God's call doesn't depend on our perfection. Hindi nakadepende yan sa perfection natin. Si Jesus, sino ba ang mga tinawag niya? Matatalino? No. Tinawag niya yung mga fishermen. Sabihin natin hindi sila nakapagtaray. He uses imperfect, broken vessels to show His strength. Okay? Now, God's calling is based on His strength, not our qualification. Di ako qualified eh. Di ako qualified maging preacher. Di ako qualified tumindig dito. Di ako qualified maging pastor. Pero ang Panginoon nakabase yan hindi sa atin eh. Sa strength niya. In moments of doubt, remember that God equips those He calls. Siya magtuturo dun sa tinawag niya. Siya maggagay dun sa tinawag niya. Dahil pangalan niya ay nakasalalay dun. Mukha niya. Sa tingin niyo, ang Diyos na makapangyarihan, hahayaan niya yung sinend niya. Hindi niya iti-try. No, it's not. When we feel inadequate, means kung tayo feel natin, ano ba ito yung inadequate sa Tagalog? Hindi sapat. Yan. When we feel inadequate, hindi sapat, God is with us. Just as He was with Moses. Kaya sinabi niya, I will be with thee. Alam niyo, ang sarap pakinggan ng pag sinabi ng Diyos na, sasamahan kita. God can turn water into wine. God can make barren to become fruitful. Si Sarah. There's nothing impossible with God. Third, that's why God works through broken people. Kikilos ang Panginoon sa inyo. Kikilos ang Panginoon sa atin. Kikilos ang Panginoon sa atin. Kahit ano ka pa. Kahit broken at durog na durog ka pa.
Nehemiah, the broken wall, binild yan. Elijah, nasa Mount Carmel, at nakikipag-contest para mawin ang mga Israelita. What did Elijah do? Inayos niya yung broken altar ng Panginoon. Doon nilagay yung mga burnt offering na nung isang tawag niya lang, lumabas ang apoy sa kalangitan at yun ay tinupok. The broken altar of God. May purpose yun. Let's continue. Third, Moses' frustration with the stubbornness, sa katigasan ng ulo ng mga Israelites. Moses grew frustrated, nainis na siya with the constant complaint and rebellion of the Israelites during their journey through the wilderness. Kasi paikot-ikot lang sila, ang titigas pa ng ulo ng mga Israelite. The burden of leadership became overwhelming and Moses reached na napuno na siya, even asking God to take his life. Panginoon, patayin niyo na lang kami. Patayin niyo na lang ako. Lumabas na yung inis niya. Numbers 11, verse 10 to 15. Moses had said unto the Lord, I am not able to bear all these people alone, because it is too heavy for me. Kill me. Sabi niya, I pray thee out of hand. If I have found favor in thy sight, let me not see my wretchedness. Hindi niya na kayang i-handle yung mga tao. Yung burden ng leadership, ang kulit ng tao ko eh. Ang kulit ng member ko eh. Patayin mo na lang ako. Imagine mo yung weight na dala-dala ni Moses na nararamdaman niya, yung inililid niya yung ilang libong tao, ungrateful nation na nasa desert. Konting bagay, reklamo. It seems like every step of progress was met with complaints and rebellion. Naranasan niyo na ba tayo mga magulang tayo minsan? Ang daing problema eh. Diba? Mga anak natin minsan makulit pa. Sa church ang bait, pero sa bahay ang kulit. Diba? The frustration built up so much that Moses pleaded for God to relieve him from burden. Nasabi niya, patayin na lang siya. Minsan nararamdaman niyo ba yung bigat ng responsibility sa leadership? Kasi tayo mga magulang, leader tayo eh. Bawat magulang na nandito, leader tayo. Tama ba? We lead our children. We lead our family. Yung talagang super bigat. When frustration mount and the weight feels unbearable, it's tempting to want to give up. Kaya yung sinasabing brokenness, kapag ka super tindi ka na, parang gusto ko nang bumigay eh. Gusto ko nang magpakamatay eh. Sunod-sunod yung problema ko. Patong-patong. But in this moment, God invite us to lean on Him. Ito yung time na mas magtitiwala ka dapat sa Panginoon. When we're broken by life's pressure, God steps in to carry the burden with us. God doesn't expect us to carry life's burden alone. Hindi niya ini-expect na tayo lang yung bumuhat ng problema natin. No. In all thy ways, acknowledge Him. God walks with us. Frustration can lead to breakthrough if we surrender our stress to God. Minsan lang nyo kapag durog na durog ka na, yung wala ka ng kakapitan lubid, mas doon ka lumalakas eh. Mas doon ka tumatapang. Lord, wala na eh. Yung sinasabi ng iba na, sa Diyos na natin pagkatiwala. No. Dapat sa simula pa lang, sa Diyos natin ipagkatiwala. When we feel overwhelmed, we must turn to God who gives rest
to the Word. Pang-apat. Gusto ko makita nyo yung sarili nyo sa lente na meron si Moses. Moses' disobedience at Meribah. In his frustration, Moses disobeyed God's command at Meribah. Instead of speaking to the rock, instead na magsalita siya sa rock, dahil yun ang utos, Moses struck it twice in anger. Hinampas niya yung bato. This act of disobedience cost him the privilege of entering the promised land. Sabi mo, malaki yung ginagawa at inuutos sa kanya ng Panginoon, ng Diyos. And then dahil lang sa hindi niya pagsunod, na dapat magsalita ka dyan sa bato na yun, hinampas mo ng 2 beses, hindi ka nakapunta sa promised land. Diba? Parang, Lord, ano ba naman yan? Ang dami kong sinunod sa inyo eh. Pero yung hahampasin ko lang yung bato sa galit ko, hindi ko naman sinasadya eh. Pwede sabihin yun, Lord, nainis lang ako eh. Stress lang ako eh. Hindi ko naman sinasadya eh. Wala na. Dahil sa paghampas niya na yun, hindi siya nakapasok sa promised land na talagang, yun yung talagang gusto niyang mangyari. Diba ang saklat? Numbers chapter 20, verse 10 to 12. And with his rod he smote the rock twice, and the water came out abundantly, and the Lord spake unto Moses, Because you believe me not, ye shall not bring this congregation into the land. Hindi lang siya ang hindi nakapasok, kundi yung generation niya. Dahil lang doon sa hindi niya pagsunod at sa pagpokpok niya with anger sa bato. Moses' emotion got the better of him. Imagine him standing in front of the people, exhausted, galit, letting frustration override faithfulness. Minsan kahit faithful tayo, kapag galit tayo, nawawala yun eh. Nauuna yung emotion over faith. Hindi tayo sumusunod eh. Ano ba yung sabihin mo sa bato? Eh, pagod ka na. Stress ako dahil ako sa trabaho eh. Ang kulit eh. Hinampas mo. Hindi mo na-achieve yung gusto mong ma-achieve. Sayang naman. Moses struck the rock when God simply asked him to speak to it. In that moment, he chose his way over God's way. And there were consequences. Kapag sinunod mo yung gusto mo at hindi mo sinunod yung utos niya, there will be consequences. Hindi natin alam, no? Meron tayong plano sa buhay. Meron tayong pangarap sa buhay na pinagpe-pray. Pero may pinapagawa siya sa'yo. Hindi mo sinunod. Baka yun yung susi para ma-achieve mo yung gusto mo sa buhay. Para ma-achieve mo yung pangarap. So for this verse, you must be meticulous sa mga inuutos niya. Lord, ito ba? Parang yung tamang hinala ka, Lord, ito bang inuutos mo sa akin? Ito yung magiging susi, Lord, para tuparin mo yung pangarap ko. We would never know. Lord, yung pag-ating ko ba sa church na yan, ito na ba yung sagot sa pangarap ko? Lord, yung pagpunta ko ba dito, pagkausap ko, sa pag-disciple ko sa ganitong tao na to, baka ito yung pinapagawa mo sa akin na magiging katuparan pala sa pangarap ko. Even the strongest leader can falter in moments of frustration. Kahit na strong leader ka, kapag frustrated ka, minsan nagkakamali ka talaga ng desisyon. When we allow emotions to control us instead of listening to God, we can miss out on His blessings. Like Moses, we may not see the full fruit of our labor. If we act in disobedience, God will still redeem us through His grace. Pero i-redeem ka pa rin ng Panginoon.
Alam niyo bakit si Archangel Michael at si Satanas nag-aaway sa katawan? Nag-away o nagkaroon ng dispute sa katawan ni Moses? Ang Diyos lang ang nakakaalam kung saan nakabury ang katawan ni Moses. On my personal note, ang Diyos lang ang nakakaalam, ang Diyos lang ang naglibing sa katawan ni Moses. Si Satan gustong malaman yon, pero nirebuke siya. Mahal niya si Moses. Kahit gaano pang kadaming pagdududa sa sarili niya, kahit ang daming complaint, kahit nakokontrol yung emotion niya over sa pagsunod, same like us. Now, our obedience to God matters, especially in moments of frustration. God's grace is abundant, but obedience can still carry consequences. Each of our disobedience may consequences yan. Hindi nyo lang napapansin, hindi lang ngayon. Whatever we sow, we reap. We must trust God's way even we feel frustrated and overwhelmed. Magtiwala tayo. Sabi nga lang, trust the process. Magtiwala tayo sa pinapagawa ni Lord. Kahit na tayo full of emotions, lalo na kapag broken tayo. Now, panlima. Moses' loneliness as leader. Moses often felt the burden of leadership is weighing on him. Sino nagturo kay Moses na nalagyan ng mga tao yung bawat hundreds, 50s, thousands, 10? Si Jericho. Si Jethro. Yung kanyang biyenan. See, mahirap maging leader. Mahirap magpasunod ng taong iba-iba. Ang thinking, ang worldview. Even though he led an entire nation, Moses experienced loneliness and isolation. Yung pakiramdam niya na lahat na lang ng problema sa kanya, mahirap eh. Kayo magulang kayo, tayo magulang tayo, lahat ng problema sa atin. Hindi naman natin pinapakiri sa mga anak natin. Same as leaders. Ano sabi ni Spider-Man? Great powers comes with great responsibility. Balik mo yan. If you have great responsibility, you have great powers. Now, Exodus chapter 18, verse 17 to 18, Jethro said, "The thing that thou doest is not good. Thou wilt surely wear away." Mapapagod ka. Kasi kung 100,000 yan, solo plate ka lang, one-man army ka, hindi ganun. "But thou and these people, thou art not able to perform it thyself alone." Kung isa lang ang presidente ng Pilipinas, which is isa, walang mayor, walang barangay captain, walang senators, siya lang, hindi niya kaya. That's why binigyan niya ng mga tao-tao. Imagine Moses having lead millions of people with all their problems, complain, napapagod din yan, feeling like it all rested on his shoulder, parang pastor. Napapagod ang pastor, ha? Hindi nyo lang nakikita. Hindi nyo lang napapansin. Kapag nakatindi dyan sa harap, malakas yan. Pero pag yan nananalangin, doon nakikita yung pagiging broken niya because he knows that only God can heal him. Only God can make him whole. Dahil minsan walang makakaintindi sa pastor natin. We are standing on the shoulders
our leaders, dala-dala natin ang mga tao natin. Now, leadership often feels lonely. Nakakapagod maging leader, totoo. Tingin sa inyo ng tao, magaling ka, kayo magulang kayo. Tingin sa inyo ng mga anak nyo, magaling kayo, kaya nyo dalhin ng problema. Ma, pengin naman baon. Ma, may project kami. Ma, may ganito kami, pero hindi nila alam, magkano nalalaman ang bulsa mo. Sunod-sunod pa yung hingi. Nakaka-relate ba kayo? Pero, hindi nyo naman masabi sa kanila na anak ganito anak ganito, hindi. Nakakalungkot maging leader, lalo na wala kang mapagsabihan na iba. Wala, dahil alam mo walang makakaintindi sa iyo eh. Moses was exhausted, feeling like it all rested on his shoulder until Jethro offered a wise counsel to delegate and share the lead. So ang maganda dito, meron tayong pastor dalawa, tatlo. May pastor June, may pastor Roy, andito rin si Pastor Hero, andyan din si Brother Alfred, andyan din, unti-unti, di ba? So nakapagtulungan, carrying one another's burden. Leadership often feels lonely, but God designed us to work in community, not in isolation. Sama-sama. We need the support of others in our journey. Tulad ni Moses, dinedelegate niya yung kakayahan niya. Now, even great leaders need help. Minsan ba natanong niya si pastor niyo, kamusta ka na, pastor? Okay ka lang ba? Elder Hero, kamusta ka na? Baka may pinagdadaanan ka. Pastor Roy, kamusta ka na? Brother Bay, kamusta ka na? See? Ang leaders hindi yan magbo-vocal sa'yo eh. Lalo na ang pastor. No. Yung problema nyo, pag may problema kayo, dala ng pastor yun eh. Ilalapag nyo yan sa harap ng Panginoon. But even our pastor is silently broken. Every Sunday and then nagpi-preach. Kapag ka siya, kinausap nyo, andyan yan sasagot. To guide you, to teach you. Kamusta yung leader nyo? Minsan nga, hindi tayo na kamusta ang anak natin eh. Ma, kamusta ka na? Ma, kamusta lang yung ibang kaibigan nyo? Kamusta? Sa PM, delikado yun. Kasi may kasunod yun eh. Diba? Community and wise counsels are gift from God to lighten our burdens. Kamustahin nyo ang bawat isa. Baka yung isa dyan talagang broken na, depressed na, hindi mo lang alam. Na nasa dulo na pala na magpapakamatay na siya. Hindi nyo masasabi. Outwardly, they are strong, but inwardly, they are broke. When we feel isolated, God provides people to share the journey. Magpapadali ka ng Panginoon sa tabi mo. Sisikuhin ka niyan eh. Hindi mo na alam yung gagawin mo eh. Oh, kamusta ka na, Irene? Kamusta ka na? Hindi ka na umatin ha. Ano nangyari? Tahimik mo ngayon. Papadalian ng tatapik sa iyo para maibalik ka. Kapag tayo mga kapatid, nakakaramdam tayo, may discernment tayo na ang isang katabi natin o kapwa natin o kung sino pa man yan sa palagay niya na mayroong mabigat, baka pinadala kayo ng Panginoon sa gilid niya to remind them, to bring them back. Ang trabaho natin bilang anak ng Diyos, bilang member ng Diyos na ito, hindi para umupo lang at makinig every Sunday ng salita. No! Tulad sinabi ng Pastor Roy, we must make disciples. We don't know, maybe 2 years, 3 years from now, nandito pa ba kayo? Hindi na kayo magkakasya. Kung gagawin ba itong second floor, third floor, papalakihin. We need to make disciples.
Be a blessing to others. You are the salt of this world. You are the light of this world. Now question, why God uses broken people? Sa tingin nyo, bakit na ginagamit? Yung mga taong durog. God uses broken people for several profound reasons. Una, to demonstrate God's power and grace. When God uses broken people, His power and grace are magnified. Ang namamagnify doon, Diyos. Their weakness. Yung weakness ng tao, na-highlight doon. Yung provision ng Panginoon, na-highlight yung strength niya. Making it clear that the success or change is due to Him. Hindi human ability. Saan makikita yung Kuya Bay? Alam niyo si Paul? May thorn in the flesh. May thorn in the flesh. Si Paul. Sakit man yun. Karamdaman man yun. Na yun yung tinitira ni Satan. Diba? Para maging humble. Gustong maalis yun ni Paul. Gustong maalis ni Paul yun. Tumatawag siya sa Panginoon. Pero alam mo sagot ng Panginoon? My grace is sufficient to thee. My strength is made perfect in thy weakness. This shows how God's strength revealed through our weakness. Hindi naman tinanggal ng Diyos yun. Tinanggal ba ng Diyos yun? Hindi. Yung ikaw, yung kalagayan mo ngayon, kung saan ka mahina, hindi niyan tatanggalin ng Panginoon kung ayaw niya. Kung may purpose dyan. Kasi gagamitin ng Panginoon yun. Para mamagnify yung kapangyarihan niya. Anong parte sa buhay mo mahina ka? Anong parte sa buhay mo nahihiya ka? Anong parte sa buhay mo na feeling mo insecure ka? Yung parang bakit sila meron yan, bakit ako wala? Ba't kaya nila yan, ako hindi ko kaya? Anong parte yun? Marahil gagamitin ng Panginoon yun para mag-glorify siya. Second, why God uses broken people? To promote authenticity and relatability. Broken people are often more relatable and authentic. Sabi sa akin ng mother ko, babe, kapag kaibigan mo is may problema, bro, manipis yan. Mahina yan. Weak yan. Yung testimonies niyan, yung turo niyan may impact. Yung sasabi nilang may hugot yan. Dahil kapag ikaw broken ka at lumakas ka sa pamamagitan ng Panginoon, kapag nag-share ka sa iba, may impact yun. Kasi ikaw mismo yung patunay eh. Kaya yung mga pinagdadaan natin problema sa buhay, once God answered it, once God helped us na ma-overcome natin at yung kapwa natin is dumadaras ng ganun, huwag tayo mahiyang tulungan siya. Because yung pag-share natin, may impact yun. Yung story ni David, sabi niya dito, Psalm chapter 51 verse 10 to 12, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with free spirit. David's repentance and brokenness made him relatable of God's mercy and grace. Bakit ginagamit ulit ng Panginoon ang taong broken? To encourage dependence on God. Pag broken ka, sabi nga nung secular na if you have nothing to lose, lahat gagawin mo. Brokenness can lead to a greater dependence on God.
Kaya minsan yung mga doktor pag sinabi na, ipagpasayos na lang natin yan. Kasi wala na eh. Di ba? Now, when people realize their limitation, they are more likely to turn to God for help, guidance, and strength. Kapag ka wala ka na, talagang tatawag ka sa Panginoon. Kaya ginagamit ng Panginoon yung brokenness natin. Para lalo tayong magtiwala sa Kanya. Because God is able to do more than exceedingly more than we ask or think. Ginagamit ng Panginoon, ginagamit ng Diyos ang broken people to facilitate growth and transformation. Para i-facilitate yung paglago mo at pag-transform mo. Brokenness can be a catalyst for personal change. Pag walang-wala ka na, pag durog na durog ka na, minsan doon ka magbabago eh. Minsan kapag ka talagang sadsad ka na, may mga napanood ako na yung mga na-addict sa drugs. Minsan nung talagang lunong-lunong sila, doon nila mahanap ang Panginoon eh. Dahil minsan kapag ka tayo is broken at wala na tayong masulingan, doon ka na uusal na, Ama, tulungan mo. Now, Peter's denial and subsequent restoration by Jesus transformed him into a bold leader of the early church. Ito si Peter, ito si Judas, walang pinag-iba yan eh. Si Judas, binitray ang Diyos. Si Peter, dininay ang Diyos. Pero magkaiba ang outcome. Parehas na broken yan. Bago ipako ang Panginoon sa cross, parehas na broken si Judas at si Peter. Pero ikaw, pag broken kayo, isang ginawa niya, nagpatiwakal. But the other one, tumindig. Naging bold leader ng church. See? Which one are you? Kapag durog na kayo, mag-isolate kayo at kikitilin niyo ang buhay niyo? O lalo kayong magtitiwala sa Panginoon and let God use you? You see the point? God uses broken people to show the redemptive power of God. Doon niya ipapakita, tulad ni Joseph. Yung story ni Joseph, binetray siya, pinagbili sa slavery. Pero you know what? God used, Joseph later used by God to save from famine yung pamilya niya, demonstrate how God redeemed broken situation for greater good. Ang sabi dito, Genesis 50:20, but as for you, kinakausap niya yung mga anak niya, you thought evil against me, but God meant it for good. See? Kung ikaw nasa low ka na ng problema mo, gagamitin nyo ng Panginoon para hindi lang i-bless ka, kundi para i-bless pala pamilya mo. Hindi laging ikaw lang eh. Meron kang kasama. See? Kaya kung tayo broken tayo, kung meron kakilala tayong broken, tiwala tayo sa Panginoon eh. Kasi hindi natin alam eh, na darating doon yung purpose na unti-unti, makikita mo kasi si Joseph, ine-elevate siya eh. From sa pit, binenta, nag-promote, nakuha niya yung mga kapatid niya. God can see He can declare from end to the beginning and beginning to the end. Nakikita niya na yan eh.
Yung palang pagbebenta doon kay Joseph, nasa plano pala ng Panginoon yan eh. Para pagpalain yung pamilya niya. See? Maybe your brokenness, gagamitin niya ng Panginoon o may purpose ang Panginoon yan para later on ma-magnify siya at hindi lang yun, i-bless ang pamilya niya. God uses broken people to highlight God's sovereignty and wisdom. By using broken people, God's sovereignty and wisdom are displayed. Yung kataas-taasan ng Diyos, i-display yan. Si Rahab. God used Rahab. Prostitute si Rahab. To protect Israel's spies and become part of the lineage of Jesus. Isipin niyo yun. Prostitute siya. Bayarang babae. Pero ginamit ng Panginoon. At doon din pala sa tao na yon na masama at madumi, meron palang lineage doon si Jesus. See? Rahab was a former prostitute and was a part of God's plan in displaying God's wisdom. Kuya Bing, ang haba ng preaching mo. Please bear with me. Hindi ko alam kung kailan ulit ako tutungtong dito. 2 years ang muli kong punta dito, 2022. God uses broken people para maipakita niya yung compassion and mercy. To those who have experienced brokenness, they are often compassionate and merciful towards others. Alam niyo minsan yung mga nanlilimos. Pansinin niyo yung madalas na nagbibigay sa mga nagpapalimos. Sila yung nakadanas kasi ng gutom noon. Sila yung nakadanas ng hirap at hagupit ng buhay. Kaya naiintindihan nila yung sitwasyon na yun. Ginagamit ng Panginoon yung pagiging broken mo before para maipakita ng Panginoon yung compassion and mercy. Paul's experience of suffering and brokenness gave him a deeper understanding of God's comfort. Now, why God uses broken people? To illustrate the kingdom of God. The use of broken people reflects the values of kingdom. Nandun kasi yung humility, yung mercy, yung grace. In contrast to worldly standards and power. Kapag ka broken, ginagamit siya ng Diyos para ipakita again yung humility, kababaan loob. Alam niyo kapag broken kayo, humble kayo. Saan ka nakakita na ang tao broken na ang yabang pa? Diba? Broken ka na ang yabang mo pa. Grabe ka naman. Pero meron. Sabi niyan, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. In Jesus' teaching about Beatitudes, dun sa Matthew chapter 5, highlights the kingdom of God's values to broken, meek, and poor in spirit. God's choice to use broken people demonstrate again His power, grace, and ability to bring beauty and purpose out of weakness and pain. Ngayon, Kuya Beg, paano natin ma-applyan sa buhay yung sinasabi mo, yung preaching mo ngayon? Paglabas natin ng pinto na yan. So what? Ano purpose ng preaching na yan? This message applies to everyone because it touches on universal human experiences.
Hindi lang pang church. Ito. Pwede nyo itong i-share sa mga hindi pa mananampalataya ng Panginoon. So, paano yung i-apply ni yung God works through broken people? Una, your failures don't define you. Yung mga pagkakamali nyo, hindi yung nagde-define sa inyo ngayon. Just as Moses' early failure, yung pinatay ng Egyptian, didn't disqualify him for God's plan. Yung pagkakamali niya, hindi yung nag-disqualify. Meron siyang papaluin siya ng Diyos. Pero it doesn't mean na disqualify siya sa God's plan. Yung mali nyo, pagkakamali nyo noon, it don't define you sa mga future na gagawin ng Panginoon. Your past mistakes don't determine your future. God can still use you. The times you messed up, whether in relationship, sa work, o personal growth, hindi yun yung katapusan ng istorya nyo. Hindi yung nagkamali ka bukas, tapos na ako. No. So what to do? Don't get stuck in regret and self-condemnation. Huwag kang mag-dwell lagi sa past. Naisipin mo lagi yung pagkakamali mo at lagi mo sisihin yung sarili mo. No. You know what the devil is? An accuser. Lagi niyang ipapaalala yung pagkakamali mo para hindi mo magawa yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Lagi niya ipapaalala yung ginawa mo, yung guilt. Bibigyan ka lagi ng guilt ng nakaraan para hindi mo magawa yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. So you don't need to get stuck o sa puro ka regret or self. Bring your failures to God and let Him turn them into opportunities of growth. May failure ka, may sablay ka sa buhay, may kasalanan ka, bigay mo sa Diyos. Panginoon ang bahalang magpatawad sa iyo. Panginoon ang bahalang magparusa sa iyo. Pero again, pwedeng gamitin ng Panginoon yun para sa glory niya. God is not done with you, no matter how bad your fail. Hindi pa tapos sa iyo ang Panginoon. Hindi pa. Second, paano mo siya i-apply ang preaching na to? God calls you even when you feel unqualified. Kung tinatawag ka ng Panginoon pero feel mo unqualified ka, tinatawag ka pa rin. Moses felt inadequate o kulang when God called him at the burning bush, just like when we often feel unqualified to do what God asked for us. Minsan tinatawag tayo ng Panginoon eh. Huwag natin isipin na unqualified tayo. Let's march on. Pastor, feeling ko parang gusto ko pong mag-song lead. Alam, di ako marunong. Pastor, parang gusto ko pong magkaroon kami ng Bible study dito sa mga kaibigan ko eh. Pero hindi po kami marunong eh. Tuturuan kayo ng pastor niyo. Kapag ka tinatawag ka ng Panginoon, huwag mo sabihin sa sarili mo, I'm not qualified. No. Dahil pag tinawag ka ng Panginoon, wherever you are, whatever you are, whoever you are, He will train you. When you sense God is nudging you towards something, stop focusing on your inadequacies. Instead, lean into His promise. Kung sa tingin nyo na tinatawag kayo ng Panginoon to do something good, huwag kayong tumingin sa kahinaan nyo. Tandaan nyo lang yung sinasabi na, I will be with thee. I will be with thee. 5 word. I will be with you. Sabi ng Panginoon yan eh. Yan yung sinabi niya kay Moses eh. Paglabas yun ng church na ito, kahit yung 5 words lang ang tandaan nyo. Kapag may pinapagawa sa inyo ng Panginoon, walang iba yung isipin kundi, I will be with you. Ito ang sabi ng Panginoon. I will be with you. Kasama niya. Kasama tayo niya. Because if God be for us,
who can be against us? I can do all things through Christ which strengtheneth me. I will be with thee. When God calls you, it's not about your ability. It's about your availability. See? Kung sabihin hindi mo kaya, available ka ba? Are you willing? Magkaiba yun. Again, when God calls you, it's not about your ability. It's about your availability. So how do you use this message? God uses you to make a difference despite your weaknesses. So kahit may weaknesses ka, you can make a difference. Like Moses, who led the Israelites out of Egypt despite his flaws and doubts, God can use you to lead, help, and influence others. Kahit broken ka. Sipin mo, no? Si Paul, nagpipreach, ang galing. Pero meron siyang karamdaman na thorn in the flesh, hindi inaalis ng Diyos. Think about it. God doesn't need you to be perfect to use you for His glory. Hindi mo kailangan maging perfect para gamitin ka ng Panginoon. Paano, Kuya Bay, kapag ako naman yung broken? Ako naman nakikinig sa inyo. Brother Bay, ako yung broken ngayon eh. Anong gagawin ko? Ako yung broken. One, acknowledge your brokenness. Acknowledge mo. Broken ka. Take a moment to reflect the areas in your life where you've experienced failure, weakness, or insecurity. Mag-reflect ka. Ako yung broken eh. Admit this to God in prayer. Acknowledge your brokenness is the first step toward letting God to work through you. Kung ikaw yung broken, accept mo, broken ako eh. Ilagay mo sa paanan ng Panginoon. Pag-pray mo. Write down specific areas where you feel broken and inadequate. Bring this to God in prayer, trusting that He can transform it into something He can use. Lord, broken ako sa ganitong area ng life ko. Yung diniscuss natin sa ko. Lord, broken ako financially. Lord, broken ako sa pamilya ko. Lord, may problema ako sa ganito. How can you turn it para maging kagamit-gamit para sa iyo? Kung ikaw yung broken, anong gagawin mo? Step out of faith despite inadequacy. Step out of faith. Sige, gawin mo lang. Sunod ka lang. If you feel God is calling you to do something, ministry ba niyan, may bago kang role, na-promote ka, i-reach mo yung other people, magdi-disciple ka, step out even if you feel unqualified. Sige lang. Tuloy lang. Sige lang. Trust God that will equip you along the way. Later on, tuturuan ka ng Panginoon dyan. Unti-unti. Your limitations are not obstacle for God. God is too big for your problem. God is too big for your obstacles. Your availability is more important than your ability. Give me a razor. Pangatlo, kung ikaw yung broken, Razor. ano yung una mong ginawa? Acknowledge mo, sumunod ka lang. Pangatlo, allow God to redeem your failures. Hayaan mong yung Panginoon, yung mga past failure mo, mag-reflect ka on your past failure, instead na mag-stuck ka, sisihin mo yung sarili mo, maniwala ka na ni-redeem ng Panginoon yun. O kaya yung i-redeem ng Panginoon. Maaalis yung guilt mo sa sarili mo. Mga kapatid, kung ikaw yung broken, lead and serve where you are.
kung nasan ka ngayon, kung ano yung estado mo ngayon, start leading in whatever sphere you find yourself. Nasaan ba ako ngayon? Sino ba yung ginagalawan ko? Ito ba mga katrabaho ko? Ito ba mga kaibigan ko? Magsimula kang mag-lead sa home, sa workplace, sa church. Don't wait for the perfect moment until you feel ready. Lord, ready na ako. No. Kung nasa ka ngayon, mismo, kung feel mo broken ka, laban lang. Moses wasn't a perfect leader. Meron siyang doubt and struggle, but still God used him to guide the entire nation. Again, kapatid, kung ikaw yung broken, embrace your brokenness, trust God that He can use your brokenness. Take a step of faith. Gawin mo lang, tuloy mo lang, kahit tingin mo, mahina ka. Let God redeem your failures. Kung may pagkakamali ka ng noon, huwag mo sisihin sarili mo, hayaan mo, hingi mo ng tawad sa Panginoon yan, go ahead. Lead where you are. Kailangan mo mag-lead, ngayon pa lang maging leader ka, mag-share ka, huwag mo hintayin yung perfect moment. As you lead these steps, brothers and sisters, remember that God doesn't call the qualified. Hindi niya tinawag ang mga qualified. He qualifies the called. That's right. Your brokenness is not a barrier to God. Yung brokenness mo, it's an invitation for Him to work through you and me. Let's all pray. Dakila namin Diyos, mga pangyarihan namin Ama. Kami man po, Panginoon, ay broken inside. Kayo po nakakaalam nito, Panginoon. Ito po hindi alam ng mga taong nasa paligid namin. Ito po hindi alam, Panginoon, marahil na mahal namin sa buhay. But Lord, you can see within us. Lord, use our brokenness to magnify your power, your strength. Use our brokenness, Lord, to glorify you. Use our brokenness, Lord, to be a blessing to others. Use our brokenness, Lord, to become more dependent on you, to trust you more. We acknowledge, Lord, that we are broken. Please help us, Lord, to make us whole. Lord, use our brokenness in order for your power, strength to shine through the cracks of our lives. Meron man po kami, Panginoon, pagkukulang, kasalanan, tawarin niyo po kami. We can't depend to anyone but you alone. Bless us, O Lord. In Jesus' name, we pray. Amen.